Magandang araw po mga ginigiliw na mga tagapakinig. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa mga oras pong ito. Akin po kayong inimbitahan na tayo po ay mag-aaral po muli ng salita ng ating Panginoon. Maaari ko po ba na imbitahan ang inyong mga presensya na tayo po ay sama-sama na magiging mataimtim sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon? At bago po tayo magsimula, inimbitahan ko po ang lahat na tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, Ama, nagpapasalamat kami na binigyan niyo po kami ng talino para po pag-aralan ang inyong salita at bigyan niyo po kami ng malambot na puso at mapagpakumbabang espiritu. Natanggapin namin, Panginoon, ang mga mapapag-aralan namin. Sa kapangyarihan ng inyong banal na presensya, kami po'y umaasa na dininig niyo po ang aming dalangin at pinatawad niyo po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay nasa ikalawa na pong araw at pinamagatan po itong The Boy Samuel, an Unlikely Leader. Sa unang Samuel 3, 1 hanggang 10 po sa ating pong pag-aaral, ay dito po natala kung saan tinawag ng Panginoon etong batang-batang si Samuel. Sa diksyonaryo, ang sabi po ng unlikely ay not likely to happen. O sinanumos po ito ng doubtful, nagdududa, questionable, unrealistic. Tama baga na ang Panginoon ay tatawag ng isang bagay tapos ay pagdududahan natin? Ito po ang ating pag-aaralan at lalakbayin natin sa hapon pong ito. Siguro po tayo ay nagdududa sa salita ng Panginoon kapag ka po tayo ay tinawag dahil tayo po ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon, sa kanyang mga kautusan. Sabi po sa Roma 3:23, hindi tayo nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon dahil tayo'y mga makasalanan. At sa ibang banda, ay meron ding mga tao na tumatawag sa atin na tayo'y makasalanan. Sabi po sa Roma 14:3, passing judgment one to another. Kaya tayo'y nangihina. At alam niyo po ba na ang kautusan ng Panginoon ay sinulat mismo ng kanyang mga daliri? Ibig sabihin po na to ay hindi po nagbabago ang kautusan ng Panginoon. Kanya mismong daliri ang isinulat sa mga bato. Noong ibinigay niya ito kay Moses, sa isang banda ay mayroong babae na nagkasala sa pangangalo niya at ito'y hinusgahan ng mga tao sa kanyang paligid at dinala ito sa ating Panginoong Hesus. At mismong daliri din ng Panginoong Hesus, isinulat paunti-unti ang mga kasalanan ng mga tao na humahatol sa Kanya. At ang mga tao na nagdala sa babaeng ito ay unti-unting nagsialisan, samantalang binabasa nila ang nakatala na sinulat ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ano pong ibig sabihin ng mga bagay na ito? Kapag ka Diyos ang nag-utos, hindi ito mababago. Sinulat niya ito sa mga bato. Pero pagkakasalanan ng tao ang kanyang isusulat. Isinusulat niya ito doon sa alikabok. Nang sa ganon, kung tayo'y humingi ng pagkakapatawaran sa ating Panginoon, ay buburahin lamang ito ng ating mahal na Panginoon. Isang napakagandang pag-ibig ng Panginoon. Larawan na kanyang kinakalimutan anuman ang iyong pagkakasala. Kanyang pinatatawad gaano man kalalim ang iyong nagawang pagkakasala sa Panginoon. Gaano ka man kalayo sa Panginoon, pinapatawad ka niya sapagkat inaalala ka niya, iniibig ka niya, at tinuturo ka niya, binibigyan ka niya ng halaga sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Yan ang mahal nating Panginoon. At sa pagpapatuloy, mga minamahal na kaibigan, yayamang tayo ay pinatawad ng Panginoon. You are God's masterpiece, sabi po sa Efeso 2:10. Now God made an appointment with you.
Tapos na po yung pagkakasala. Tapos na po yung ating tinatawag na pagpapatawad ng Panginoon. Ano ngayon ang ating gagawin? Tayo ngayon ay tinatawagan ng Panginoon para manguna sa kanyang iglesia. Tayo po ay maging aktibo, maging masigasig bilang mga kabataan. Huwag na po nating gamitin ang mga excuses na sinasabi po ng mga karamihan dahil hindi po makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo bagay nag-iisip na tayo ay gustong magpakamatay, isipin natin sa Biblia si Elijah. Kung tayo ay isang hindi magandang halimbawa sa mga kababaihan, isipin natin si Rahab. Kung tayo isang adulterer and murderer, think of David. Too young, think of Timothy. Widow, think of Naomi. Bankrupt, think of Job. Marami pang mga bagay. Halimbawa, etong si Pedro, tinatuwa ang ating Panginoong Hesus, pero ginamit pa rin ng Panginoong Hesus. Pangit tayo, hindi maganda ang ating katatayuan. Isipin natin si Leah. Abuse, think of Joseph. Kung tayo naman po ay natatakot, isipin naman po natin si Gideon. Kung tayo ay bulol, hindi makapagsalita ng maayos, timid, think of Moses. Alam mo, ginagamit ng Panginoon talaga yung mga tao na hindi perpekto eh. Nakikita ng Panginoon kung ano yung magiging tayo kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoong Hesus. Kung tayo divorce, think of a Samaritan woman. Sabi po ng tala, every weakness you have is an opportunity for God to show His strength in your life. Sabi po sa 2 Korinto 12:9, ginagamit ng Panginoon, ano man ang iyong nakaraan. Kaibigan, ano man ang iyong nakaraan, hindi yan mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung magtiwala ka sa Kanya na kayang baguhin ng Panginoon. Kahit ang pinakamakasalanan ng tao ay hindi kayang pigilan ng Panginoon para lamang maganap ng Panginoon ang Kanyang kalooban. Ang Kanyang kalooban sa sangkatauhan na ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Hindi baga ang pag-ibig ng Diyos ay siyang nagpapatawad ng mga makasalanan. Ganun po tinawag ng Panginoon yung mga makasalanan sa banal na kasulatan. Sa ngayon po sa unang Samuel 3:1, sa pag-aaral po natin, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. So, the author is focusing our attention towards Samuel's youth. Sabi po sa 2:11, 18, 21, at 26, the boy ministered, a boy wearing a linen ephod. The boy Samuel grew up, and the boy Samuel, ibig sabihin, bata ka pa lamang. Bata, bata, bata. Pero ginagamit ng Panginoon kahit bata. Ginagamit ng Panginoon para i-train niya sa kanyang bukirin. Minsan sasabihin natin, matanda na tayo, hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Hindi po excuse yung bagay na yon. Sapagkat ang Panginoon ay tumatawag, maging bata, maging matanda, kahit sino man. Sa pagkakataon nga lang po ito ay sa buhay ni Samuel. Siya po ay bata at ititinawag ng ating mahal na Panginoon. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Sabi po sa unang Samuel 3:1 sa pagpapatuloy. Yung salita ng Panginoon, hindi po kalat o hindi alam ng mga tao sapagkat hindi gumaganap ang mga tao sa kalooban ng Panginoon. God on mute, ika nga, the boy Samuel was being trained, but God Himself was hardly there. Nakaranas na po ba kayo na magsimba pagkatapos ay parang wala din namang Panginoon? Why I go to church? Even when I don't want to? Hindi mo maramdaman yung banal na espiritu? Hindi mo maramdaman yung init ng pag-ibig? Mas madalas pa nakikita natin yung pagkakamali ng ating mga kapwa. Ano kayang problema? Ito po yung katayuan ng bansang Israel noong tinawag ng Panginoon itong batang si Samuel. Walang connection sa ating Panginoon. Kaya sinabi, check your connection and try again. Mas mabuti pa yung internet, nagsasabi ng retry. Pero minsan tayo ay sumusuko na kapag hindi na natin naramdaman ang connection ng ating mahal na Panginoon. Having an appearance of godliness, yet denying its power. Sabi na 2 Timoteo 3:5, may anyo lamang na kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan na ito.
Kaibigan, yung anyo ng kabanalan ay hindi kabanalan. Anyo lamang yan eh. Ang kailangan ng Panginoon mismo yung kabanalan, yung kapangyarihan ng kabanalan, ang nagbibigay kapangyarihan para mayroon kang tinatawag na kalakasan sa iyong pananampalataya. Meron tayong tinatawag na social media. Lagi tayong connected. We are socially connected but spiritually disconnected from God. Nararamdaman po ba natin yung bagay na ito? Ito yung mga tao sa paligid ni Samuel. Ito po ang kalalagayan. Maging sa ngayon. Kahit gaano man karaming social media, cellphone, internet connections, hindi yan magpapalapit sa Panginoon eh. Ang nagpapalapit sa Panginoon talaga ay pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at pagiging saksi sa Kanyang pag-ibig. Etong mga bagay na ito'y tools lamang. Pero hindi, naiiba eh, nagiging baliktad. Huwag na po sana itong mangyari. Why was the word of the Lord rare? That is the question. This is the answer. Persistence in defiant disobedience to God. It can reduce His voice to silence. Sabi ng Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Connection interrupted, and try again. Alam niyo, nasumpungan ko po sa banal na kasulatan na meron tayong tinatawag na conditional prayer. Bakit kaya yung panalangin ay hindi dinidinig ng ating mahal na Panginoon? Yung conditional prayer, kapag tayo nanalangin ng board exam, special someone, yung crush natin, sana magustuhan din tayo, makita tayo, pansinin man lamang, magkaroon tayo ng magandang trabaho, yung career, o kaya manalangin tayo, Lord, sana umulan, o kaya, Lord, sana gumaling po ako. Ito ay conditional prayer. Number 1, in His perfect time. Number 2, if it is His will. And number 3, if it is His for glory. At kapag ka po tayo masunurin, sinusunod ng Panginoon kapag tayo tumawag sa atin sa Ama natin sa langit, sapagkat siya'y pag-ibig. Pero merong isang panalangin na sinusunod lagi ng Panginoon o pinakikinggan palagi ng Panginoon. And it amazes me. Yung isa, conditional. This one is unconditional. When we ask forgiveness, He always hears and forgives us. Kapag ka nanalangin tayo, sincero, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ang Diyos, patatawarin tayo. Ang Diyos, pakikinggan tayo. Kahit hindi masunurin. Dahil ang unang hakbang, lalapit sa Panginoon. Hindi mo babaguhin ito ang makasalanan. Kundi lalapit ka sa Panginoon, yayakapin mo ang Panginoon, sasabihin, Panginoon, hindi ko mabago ang aking sarili, sapagkat wala talagang kakayanang baguhin ang kanyang sarili ng sino mang tao, sapagkat sinabi sa Biblia, ang tao ay pinanganak, natural na makasalanan. Hindi mo kayang linisin sarili mo, kaibigan. Imposible ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, lumapit sa Kanya, at tayo patatawarin ng Panginoon, lilinisin tayo, at lagi niyang didinggin ang panalangin ng taong nagsisisi sa kanyang pagkakasala na sincero. When God remains silent, paano yan, Pastor? It is not because we don't have faith. Kapag tahimik pa rin ng Panginoon, naging masunurin na tayo, humingi na tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, pero parang antahi-tahimik pa rin ng Panginoon. It is not because we don't have faith, but because of our faith. Yung ulo ni Juan Bautista, pinutol hindi dahil kulang siya sa pananampalataya,
kundi dahil sa kanyang pananampalataya, siya inusig. Si Stephen, hindi dahil nagkulang kanyang pananampalataya kaya siya namatay, kundi namatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi po ng 2 Timoteo 3:12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Doon na tayo sa pagtatapat sa Panginoon. Kung tayo ay pinarurusahan dahil sa ating pagkakasala at tinatanggap natin, tanggapin natin. Di ba? Tinatanggap naman natin. Hindi natin ito matatakasan. Pero kung tayo pinaparusahan at tayo inuusig ng dahil sa pananampalataya, purihin natin ang Panginoon. Saan tayo mas lulugar? Doon sa nagkakasala at pinaparusahan o doon sa gumagawa ng kabanalan at pinapahirapan? Ngunit kasama mo ang Panginoon. Mga minamahal na kaibigan, mas maganda na manatili tayo dito sa loob, sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang bagyo ay nasa labas, minsan nasa loob, minsan sa ating sarili, sa ating tahanan, sa pananampalataya natin. Ngunit sinabi ng Panginoon, ako'y sasama sa iyo. Dahil mas maganda at mas mabuti na nandyan ang Panginoon. Na may bagyo kaysa nasa labas, tahimik, payapa, ngunit walang Panginoon. And that makes a difference. In Exodus 20, Moses invited the Israelites to come close to Mount Sinai so they could hear God speak. Tinatawag ng Panginoon, halika kayo, magsilapit kayo. Alam niyo, hindi lahat lumapit. The people declined the offer because we're afraid that if we hear the voice of God, it will cost of our lives. When we hear the voice of Jesus, it may well cost us our lives. Once na narinig mo ang tinig ng Panginoon, mababago ka eh. Hindi ka na magiging kagaya ng dati. Paunti-unti, binabago ka ng Panginoon. Hindi overnight. Paunti-unti, iniiba ng Panginoon ang iyong pag-uugali. Iniiba ng Panginoon ang iyong katatayuan. Mula sa kasalanan, ginagawa kanyang banal. Nadadapa ka, ngunit binabago ng Panginoon paunti-unti. Ngunit kung pakinggan mo ang tinig ng Panginoon at nabago ka, mababago ka rin. Mapakinggan mo at hindi mo man sundin, mababago ka, hindi ka na magiging kagaya ng dati. Lahat ng nakarinig na salita ng Panginoon nababago, hindi na nagiging kagaya ng dati. Whether tanggapin mo ang Panginoon o hindi mo siya tanggapin. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, when Jesus Christ calls a man, He bids him come and die. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ubusin mo yung lakas mo, kapangyarihan mo, pera mo, sarili mo, pagkatao mo, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ganun ang ginawa ng Panginoon, matubos lamang tayo. Sabi sa Roma 6:1-14, dead to sin, alive to Christ. Maraming mga tao araw-araw gustong mamatay pero ayaw mabuhay. Malungkot lamang palagi, ngunit hindi kasama ang Panginoon. Ayaw maglingkod sa Panginoon. Gusto lamang patawarin ng Panginoon. Ngunit ayaw maglingkod sa Panginoon. Dapat mabuhay din tayo sa Panginoon. Sa unang Samuel 3:2, sabi, 3:2, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down his usual place. Bigyan po natin pansin yung night, eyes, becoming weak, barely see, his light was dimming dramatically. Eli is sleeping in his usual place. Kaibigan, ang gabi ay palaging nandyan. Kapag ka-usual place na lamang lagi ang ating ginagawa, madilim, hindi maganda. Ganon sa panahon po ni Eli, nung siya po ay nabubuhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sa unang Samuel 3:3, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark was. Bagaman madilim, ang ilaw ng Panginoon ay hindi pa rin namamatay. Bagaman madilim, ang liwanag ng Diyos ay nandyan pa rin. Meron pa rin pag-asa. Gaano man hindi ka makakita, gaano man kalabo ang iyong paningin, spiritually blind ka, hindi ibig sabihin wala nang liwanag ang Panginoon. Kapag hindi ka na makakita ng liwanag, ng ligaya sa iglesia, ng katalinuhan, hindi ka na makakita ng pag-asa, hindi ibig sabihin patay na ang ilaw ng Panginoon. Nagkakamali ka, kaibigan.
Sapagkat ang ilaw ng Panginoon nandidiyan. Hindi ka lamang nakakakita. Kailangan mong humingi ng gamot sa mata para makakita ng liwanag ng Panginoon. Samuel was so desperate to hear God that he went to sleep near the ark. He made an appointment with God. Alam niyo yung 10 utos, nandun sa loob ng ark, ng covenant. Lumapit si Samuel. Doon siya natulog malapit para makita niya yung liwanag ng Panginoon. Para marinig niya, maramdaman niya ang tinig ng Panginoon. And then Samuel refused to settle for the usual, meaningless, and lifeless religion. He did not quit, but simply refused to settle for that. Madilim man, huwag kang mag-quit. Hindi mo man makita ang ligaya, huwag kang mag-quit. Hindi mo man makita ang saya sa paglilingkod, napapagod ka na, don't quit. Samuel 3:4 sabi, and the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am. Sumagot si Samuel, nandito ako, Panginoon. Paano natin marinig ang Panginoon? Tumatawag. Hindi mo man marinig ang tawag ng Panginoon. Gusto ko sabihin sa iyo, tumatawag ang Panginoon noon pa. Hindi man natin ito marinig. When God calls your name, He say it twice. At tawagin niya ang pangalan mo. Sa Biblia, paulit-ulit na tinasabi, ibig sabihin mahalaga to, when God or Jesus calls your name twice, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moses, Moses, Martha, Martha, Simon, Simon, my God, Saul, Saul. Ibig sabihin, napakahalaga, tinatawag ng Panginoon 2 beses. Siguro tinawag ka ng Panginoon noon, you missed the call. Tinatawag ka ulit ng Panginoon ngayon. Huwag mo nang tanggihan, kapatid, sapagkat napakahalaga mo sa Panginoon para tawagin ka ng pangalawang beses. Unang Samuel 3, sabi, the Lord came and stood there, calling as the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak, for your servant is listening. Mga kapatid, this is the summary. The boy Samuel was the new leader, the unlikely new leader. He refused to settle for the status quo. He did not quit, but took his vision of a preferable future, vision born out of the story of his miraculous birth. He took his vision to God, his supreme leader. He counted on God for its fulfillment. Ang pag-asa mo lagi ang Panginoon. Wala ka ng ibang tinitingnan kundi ang Panginoon lamang. Liwanag ng Panginoon ang ating tinatanaw. Ang iyong nakikita at ang iyong makasalumuha ang tinig ng Panginoon. You are called to be a leader. In fact, sa katotohanan, nanonood ka ngayon, tinatawag ka ng Panginoon para mag-lead. Huwag mo siyang tanggihan, kaibigan. God has blessed you with at least one spiritual gift as a foundation for your leadership. Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi niya pababayaan na wala kang kakayanan. Tinawag ka ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na kayang-kaya mo. God would delight to use an unlikely leader, just like you, to make a difference for His kingdom. Just like you and me, unlikely leader, pero tinatawag ng mahal na Panginoon. Kung itong pasya, mahal na kaibigan, maglingkod sa bukirin ng Panginoon, sa anumang katatayuan, huwag mong tanggihan ang tawag ng Panginoon. Kung yung pasya, ito ang iyong pasya, aking idadalangin ang pasyang ito sa mahal nating Panginoon. Tayo'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga kaibigan na nagpasya para maglingkod po sa inyo, inilalapit ko po natatakan ng inyong banal na Espiritu at magkaroon, Panginoon, ng commitment. At alam namin na kayo ang aalalay, anuman ang aming katatayuan sa aming edad, tinatawagan nyo kami, anuman ang aming nakaraan na hindi ito mahalaga sa iyo. Napakasarap pong maglingkod, Panginoon, na maramdaman ang pag-ibig nyo sa bagay na ito. Maraming salamat po. Dininig nyo aming dalangin. Pinatawad ang aming pagkukula at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.